Ang nangyari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyon na ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Nakikita niyo ba ang pagkakaiba ngayon? Oo nga po, Pagka no? nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya Diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po Grabe ninyo ang talaga. pagkakaiba. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? Kino-question pa nila eh. Wala raw, Grabe, no? marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na Yun nga raw po. tinatahak namin. Oo, yun pa po ang binabanggit. Oo. Ano Siguro, bang direction ninyo? siguro, liwanagin natin. Aha. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Oo. Kami ang direksyon namin matuwid eh. Mhm. Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Oo. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroon, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Eto na nga mga kababayan, nagsalita na po itong si Senator Marcoleta. Kaugnay po ito ng pagkakapalit ng liderato ng Senado mga kababayan. Maging nga po ang kanyang komiting hinahawakan ay napalitan din. At dito nga po ay inilabas na niya ang kanyang mga saloobin sa mga naganap nitong mga nakaraang araw mga kababayan. Napakarami niya pong isiniwalat dito mga kababayan na siguradong ikakagulat nyo. Panoorin po natin mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Kung mabawalas ng sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya. Oo. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce ng Hernandez. President Hernandez na pumunta naman sa amin. Mhm. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Nako. Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. Oo. O di may politika dito, hindi ba? Oo. Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung Diskaya. sworn statement na yon dahil kalaban siya Mhm. ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito, Oo. hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Oo. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi Opo. para magbigay ng dokumentong Makakatulong. makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol na sa mga Diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes. Opo. Oo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oo. Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Oo. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Oo. O pagkatapos, hinahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Opo. Opo. Oo. Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo Ibabalik ng madali, Opo. ligtas, dito sa Senate. Mhm. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD Krami. Saka Krami. Sa Krami. detention center. sa Opo. Marami? Bakit Custodial ganun? center. Oh.
Uy, nag-request sa akin si Speaker eh. Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request ni Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Mhm. Pero yun naman daw po kasi siya na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, ay siya naman ata. Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Si, Yung na-contempt o yung otoridad na nag-contempt? yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Okay, kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credentials sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, ang hindi ko kayang tanggapin, kaya hindi mo siya masoli dito, naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Mhm. Tayo Senado ay hindi natin kayang proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo ba didiscrush ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan? Oo. Bakit? Parang sinabi ni Senator Soto dito mga kababayan wala siyang tiwala dun sa ibang kasama niyang senador. Kasi naniwala siya dun sa sinabi nung Bryce Hernandez na baka may mangyari sa kanya. Bakit? Ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli. Bakit si Hernandez, hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Pala, mas malaki pala ang pera din noon, ha? Oo. Bakit ganun? Oo. Ang daming sasakyan din nun. Mhm. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Oo nga po. Pagka nandun sa House of Representatives, kakyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Mhm. Kaya Diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po Grabe ninyo ang talaga. pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez sa Hindi, cover nga, Pinoprotektahan. yun nga yung yun nga yung gusto nilang mangyari. Oo. Magsabi ka lang ng totoo. Mhm. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga Diskaya. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontent. Ah. Ganito na ba? Oho. Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Opo. Ganon, sila yung gumagawa nun. Sa Senado, walang ganon eh. Mhm. Yun ang nangyari kay Garma. Yan ang nangyari kay do sa pulis, yung Ed, nakalimutan ko yung apelyido. Oo. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. Mhm. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong parang hindi totoo, parang inedit? Oo. Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa yung chairman ng Blue committee? Ribbon. Opo. O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Oo. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya Opo. gumawa ko kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. O, ang ginawa niyang dahilan ngayon, kaya hindi niya pinirma yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigay niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. Oo. So, yun po yung nangyari. Sa mga tweet, yung aming ginawang proceedings, kino-question pa nila eh. Wala raw, marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na Yun nga raw po. tinatahak namin. Oo, yun pa po ang binabanggit. Oo. Anong direksyon ninyo? Siguro, liwanagin natin. Aha. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Oo. Kami ang direksyon namin matuwid eh. Mhm. Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Oo. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo Mhm. para hindi kayo makontempt. Tama ba yun? Doon po sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty. Hindi Hindi. yung... Hindi ganon. Ganun ho ba?
Ang mga requirements diyan nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung section 3 at saka yung section 10 pag sama-samahin niyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, Opo. yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga to, plunder ito. Opo. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. So, ito lang. So, qualified din siya. Kailangan lumitaw eh. Mm. Kaya sabi ko, makipag-unahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Oo nga. Kasi hindi na kayo magko-qualify. Tama, kung sapat na nga po na. Oh. Hindi na kayo magko-qualify Oo dito nga sa isang naman, oh. requirement. Kung nakipag-unahan ngayon yun. Oo. At yung kanyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Oo. So, yung mga tumetestigo are not the most guilty. Yan. Oo. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, Mhm. ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon na isauli mo muna yung mga Wala. ninakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat Opo. nagtanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Oo. Nag-apologize sa akin. Sorry po ko sa Sen, sabi niya. Mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Mhm. Balikan ninyo yung Section 3 at saka Section 10 ng Republic Act 6981. Oo. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung wala kinakailangan magsoli, bakit yung Bryce Fernandez, wala kayo sinasabi Isauli na din yung... magsosoli? Oo nga pala, no? So, Isa rin sa may pinakamalaking... ang nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun, Tinutrektahan si Hernandez. si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. Oo. O sinabi ko, teka muna, o di nagtalo-talo kami. Siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin na tayo pahiramin. Ano ba Ayun na ito? nga, Hiraman ba ito? Oo, yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. Pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling Manghiram din ang Senado. Oo. Kung ako lang hindi ako nangihiram. Oo. At saka, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Oo. Yun po ang kanyang katwiran eh. Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oo. 215. Oo. Nung maalis ako ng chairman, 524. Oo, ako Yun na. pa yung ano. Palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Oo. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba, the committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, puti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares lang din naman. Gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate Pasay City. Sige, okay na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Yun. Ano mangyayari nito, Sen, kung wala na yung commitment nabibigyan ng Pagiging Nasa state witness. Pagiging kanila state yun. witness. Oo. Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin Ang dito. batas ay batas. Ang ibig sabihin dito, Sen. Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat.
Pag may nangyari doon sa pamilya nun, Opo. sa kamay nila, Mm. kukunin. Paano kung bumawi? Kasi Yun nga, yung mga sinasabi Kasi na, wala ang dami na yung binanggit na pangalan eh. Oo. Kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Kasi wala nang black protection eh. Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez Oo. sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang Nininame drop daw congressman yung doon. pangalan. Opo. Sa Oo. kanila. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalan ito. Tingin niyo mga kababayan, ipapatawag kayang ipatawag si Speaker Martin itong si Senate President. Mukhang malabo pa sa bonong pusit yan eh, no? Pangalan ito. Aha. Oh, meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman eh. Opo. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Oho. Pero sa representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Oho. Naku. Pero Ano ako pero? naman naniniwala siya na nagkasundo-sundo kasi nagmerienda na lang pala kayo. Niyaya kayo magmerienda. Napag-usapan niya na paano na aayusin. Anong niyayang merienda? Kasi doon nababasa halika na kayo. Magmerienda na lang tayo. Di ba nung nagtatalo-talo doon Sa custody. sa custody. Kasi Oo, magkukus tayo, sabi niya. magkukusa tayo. Ito kasi si Senator Jingo, yung gulo talaga eh. Dinig doon sa ano eh. Anong nalaman nyo nung pagkatapos nun? Hindi, nagkukus na lang ako kayo. Siguro sabi ko naman, Ay, siguro hindi naman nagkukus sila. Nagkukus kami rito. Hindi, hiwalay kami. Ay, wala ba? Kanya-kanya pala. Merienda Pala, kayo. hindi. Akala ko nagbigay siya ng kahit merienda man lang. O, sige, maayos na tayo. Tayo naman yung mga maginoo. Pare-parehas naman tayong mga senador eh. Nung muna yata, Oo. si Senator Jingo, akala niya doon siguro yung puntahan. Opo. Eh, doon siya pumunta. Kaya lang nakahiwalay din siya. May nakakita, andito yung iba, nandun siya sa malayo, kumakain siya mag-isa. Ganun po Kasi ba? nahanap ko rin siya eh. Oo. Siya Eh, nag-privilege speech eh. So tapos pagdating ni Senator Alan, nandun ka, kumakain ng spaghetti. Opo. O siguro nalaman niya, nasan kayo makasama ko? Nagtanong-tanong, nandun sa kami, pinuntahan kami. Eh, sana tuntunin din nila sa inyong direksyon ninyo. Kasi sabi yung direksyon Eh, nyo mali yung... nga daw ang direction ko eh. So, ibang direction ang gagawin nila. Ngayon, itanong mo, ang itatanong mo ngayon, sa pag-iba ng direksyon. Oho. Kasi sinabi na niya eh. Opo. Marami raw dissatisfied, mali daw ang direction. Oho. O sige, ang gusto ninyo, anong gusto niyo tuntunin na direction? Hindi ko nga alam kung saan papunta yung direction. Ako, north ako eh. Opo. Oh, siguro sila south. Eh, teka lang, curious lang ako, Sen. Kasi binuo na yung Blue Ribbon. Kayo ba yung bahagi Parang pa may ng laman yung sinabi na ni Senator Marcoleta. Blue Ribbon Committee? Vice Chairman. Vice Chairman. Minority. Di ba? Hindi ko alam kung kukunin ako. Basta ako kahit member lang. Okay na ako doon. At least magpa-participate ka rin kayo sa... Nakita ko na, nabasa ko na eh. May line up na eh. Vice Chairman, minority. Ginawa nila akong vice chair. Oho. Sa side ng minority. Minority. Ayun. Swerte sila. At least nandun pa rin kayo sa tabi ni Senator Ping. Ano ha? Ako naman naniniwala sa yung experience ni Senator Ping at saka yung inyong experience, baka pag nagsama, matuntun pa rin yung direksyon na gusto nyo puntahin o puntahan. Hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at question sa video ito, ay i-comment nyo lang po sa ibaba. Na may maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.